Hello mga mima ko, kumusta? Another day, another mini vlog. Nang kinahapunan habang tulog pa nga ang dalawang bata, eto at nagprito nga lang pala ako ulit nitong saging para nga sa merienda ni kuya. Nang maluto na nga rin eto at naisipan ko rin na lutuin na nga rin pala itong balanghoy or tawagin nga na kamoteng kahoy. Ngayon ko na nga lang din lulutuin para bukas tamang-tama rin ito na ipares nga sa kape. Masarap nga sana ito kung lalagyan nga ng gata, ang kaso nga lang wala nga rin kasing kukuha ng niyog. Kaya ang gagawin ko na nga lang dito, pakukuluan tapos lalagyan ko na nga lang din ng asukal. Isa-isa ko na nga rin pala yan binalatan tapos tinanggal ko lang yung bawat dulo. Tsak na mapapadami na naman ang kain nito ni kuya dahil alam nyo wala talagang pinipili si kuya lalo na sa mga ganitong pagkain. Nakakamiss lang din naman kasing kumain tapos ipapares mo nga ito sa kape. Alam ko na makaka-relate din talaga yung mga lumaki sa probinsya dahil kadalasan noon ito talaga yung palaging kinakain. Maliban rin talaga dito sa kamote, saging at saka gabi, alam nyo ito noon yung palaging binabaon papuntang eskwela. At isa na nga rin pala ako doon sa nakapagbaon noong elementary nga ako. Katapos ko nga rin palang mabalatan, ayan, at isa-isa ko na nga rin palang hinugasan para matanggal nga rin yung mga putik. Malinis na nga rin pala eto, isinalansan ko na nga rin pala dito sa kaldero na aking paglulutuan. 3 basong tubig nga palang nilagay ko dyan kasi sabi nga ng may-ari sa nagbigay nito, kailangan talagang pakuluan ng mabuti. At makalipas nga rin palang ilang minuto nang malapit ng maluto, naglagay nga lang pala ako dyan ng kaunting asin tapos asukal para mabalansi nga ang kanyang lasa. Halo-halo ko nga lang yan pala dyan para mas lalong manuot nga ang kanyang lasa. Pero nang kinagabihan nga ay inupakan nga rin agad yan namin ni kuya. Kaya ang ending ng kinabukasan ay kaunti na nga lang din yung natira. Nang maluto na nga rin pala yun, eto namang uulamin namin, ang sunod ko rin namang inasikaso. Nakabili nga pala ako ng kalahating kilong isda at mabuti na lang naabutan ko yung naglalako. Ilang araw na rin kasi na palaging humihingi nga si kuya ng ulam na isda, kaya eto, bumili na nga din ako. 2 luto nga yung gagawin ko dyan, yung isa papaksiwin at ang isa naman ay sasabawan. Habang nagagayat nga pala ako dyan ng mga sangkap, nagising na nga rin pala dyan ng kuya. Binigay ko lang sa kanya yung prinito kong saging tapos tinimplahan ko lang siya ng gatas. At habang hinihintay ko nga rin palang kumulo yung tubig eto at tinimplahan ko na nga rin pala itong papaksiwin. Simpleng pagpapaksiw lang naman yung ginawa ko. Naglagay lang ako dyan ng mga pampalasa at sangkap na katulad nga ng luya, sibuyas, bawang, suka, asin, bitsin at saka kaunting tubig para mapakuluan nga rin ng mabuti. Nang kumulo na nga rin pala itong tubig para nga sa sinabawang isda eto, inilunod ko na nga rin ang isda. Naglagay nga lang din pala ako ng kaunting asin, bitsin at nang okay na nga rin ang pagkakatimpla, ayan, hintayin ko lang na kumulo nga rin ulit. Nang kumulo na nga rin, inilunod ko rin ito nga palang dahon ng malunggay at kangkong. Konting pagpapakulo na nga lang at maluluto na nga itong aming ulam ni kuya. O siya mga mima ko, kain po tayo. At ayan lang naman ang kaganapan namin sa buong araw. Simpleng buhay, simpleng mini vlog.